Attorney, ganito kasi ano, para maliwanagan ng ating mga simpleng mamamayan, ang Kongreso ay bumubuo ng mga unprogrammed items. So, anong tawag doon? Unprogrammed appropriations. appropriations. Program appropriations, di ba? So, naglalagay sila na ganito, may mga gagastusin tayo, pero ito hindi kasama sa kabuuan ng budget. Maghihintay sila ngayon ng perang bagong papasok na hindi, tama po ba na hindi buwis? Tama po ba? Magkakaintindi namin? Ayon dito sa based sa implementation, no, section 1B, no, of the GAA, no, kumbaga hindi siya nakasulat doon sa listahan ng mga proyekto para sa taong ito, no, pero because there is an unprogrammed appropriation, parang na-distribute ito sa mga makapangyarihan, no? In fact, narinig natin ang pag-usisa ni Justice Amy Lazaro Javier, no, sa ating Solicitor General Sa oral argument, Yes, oral argument. And alalahanin natin that the case of PhilHealth was declared unconstitutional ang transfer, no? Yes. Pero ang questions nga ni Justice Javier dito is that ang mga na-remit na amount ng money ay ginamit para sa infrastructure projects tulad ng mga bridges, ganyan. Opo, infrastructure, sabi po ng Solicitor General, no? Yes. And ito ay hindi para nauukol sa public health and universal health care. No, alam niyo po ba na at the time of the transfer of this amount, marami ang mga claims sa PhilHealth na hindi nga matugunan at maaksyonan ng PhilHealth, tulad ng claims sa mga doktor, ng mga ordinaryong miyembro na pila sa mga ospital, ang mga claims ng doktor ng mga hospital, no? And yung iba namatay na lang dahil hindi sapat na kanilang pera. Yun. Ibig sabihin, kaya kinuha yung pera ng PhilHealth, nilagay sa pondo ng gobyerno para mapondohan yung mga unprogrammed appropriations. Ito And ba that is ay... Attorney. Yes, and that is what we are trying to say. That's why hindi pwedeng sabihin na walang prejudice ito sa mga mamamayan o miyembro ng PhilHealth because the fact itself na nalipat natin ang pondo ng PhilHealth para doon sa mga infrastructure na hindi saklaw ng pera ng reserve funds for PhilHealth, there is a violation already. And sasabihin nila, di ba in order na ibinalik naman ang pondo, na ibabalik o ibinalik, pero damage has already been done. The violation of the law was already committed, and that is why we are standing here to fight against impunity. We wanted accountability, no? Yun ang gusto natin na makita ng ating buting ombudsman kasi yan naman ang purpose ng kanilang opisina. Tama.